It's our food explorers. Dahil ang ingredients sa talaga namang nagdadala ng asim sa pagkaing Pinoy ang bida ngayong linggo. Simulan natin ang ating paglalakbay sa Pampanga. Dahil ang author and restaurateur na si Cloud Tayag, sasamahan tayong diskubrihin kung bakit patok sa ating mga Filipino ang maasim na lasa. Talagang vinegar and sour fruits. The acidity is the most dominant flavor in Philippine cuisine in general. Kasi number one, vinegar is the most, you can say, accessible ingredient that is used, as a cooking ingredient, at the same time, pangsawsawan. And the vinegar can come from like any fruit, whatever is the predominant in one area, especially Quezon and all the way to Bicol, it's the coconut tree. Here in Pampanga, up to Ilocos, it's the sukang tubo. The Visayas, it could be from coconut, it could be also from nipa, palm, sasa. Ganun din sa Bulacan. Well, it's a given that anything cooked in vinegar will prolong the shelf life. Gives it a new dimension. Tinadtad, inihaw o ginisa. Nilagay sa sisig plate tapos hinaluan ng itlog. Ito ang sisig na kilala ng karamihan sa atin dito sa Metro Manila. Pero alam niyo ba na sa Pampanga, ang sisig ay may maasim na pinagmulan? Way back like in the 1700, there's this Kapampangan Spanish dictionary written by a Spanish friar, Fraile Bergaño. The word sisig is already mentioned there. And it is defined as a salad served with a vinaigrette. It's usually given to a pregnant woman craving for something sour. Pero yung sisig nung araw, it's actually a snack. Talagang pinapapak mo yon in between meals or nagka-crave ka lang or just to satisfy your hunger. One Friday, I was invited to play hooky by my classmate na taga-Apalit. Pagpasok namin sa bahay nila, sumalubong yung tatay. Pulutan ka muna. Yung sisig, basically, for the men folk, it's something fatty to line the stomach before drinking. For 300 years, the sisig babi, synonymous with the sisig matwa, is the same, remained the same, meaning boiled and then soaked in vinegar. Pagkalipas ng 2 siglo, isang madiskarteng tindera ng barbecue ang nagbigay ng bagong anyo sa kinasanayan nilang sisig. At kalaunan, siya ang kinaronahang sisig queen ng mga Kapampangan. Aling Lusing Cunanan is supposed to be credited for having invented the sizzling sisig. So one time daw, according to Aling Lusing, may nag-order ng isang tenga, gano'n. Sa dami ng order, nasunog, nakalimutan niya. Imbis na tatapon, magbabarbecue ng panibago, pinagpag niyong abon. Tinatad niyang gano'n, dinagyan ng sibuyas, binuhusan ng suka, try mo yung bago kong sisig, sabi dun sa customer. Nagustuhan. At that point, nakita nung ibang customer, gumaya. So, yun ang nag-umpisa nung Aling Lusing sisig. Boiled, grilled. Sa bandang kamay nilaan, isa ring sisig revolution ang naganap. Kanya-kanyang version na, linagyan na ng mayonnaise, linagyan ng itlog. So, hindi na yung pulutan. Naging ulam na ngayon. Matapos niyang ibahagi sa atin ang nakakatakam na kasaysayan ng sisig, hahainan tayo ngayon ni Sir Cloud ng sisig matwa, ang OG version ng sisig. Ito basically parang maskara. So nandun yung tenga. Importante yung tenga kasi, the ears, no? Kasama yung nguso, hanggang yung nguso. So that means the whole maskara. Pagkukuluin to, palalambutin. This is called the eardrums. Importante yung layering of skin, fat, and meat. Nandun yun. So hindi lang pan. And tutuusin, ito yung cartilage. Ito yung puti-puti. That's where the collagen comes from. The usual thing, sibuyas,
asin, paminta, tapos bay leaf. And the secret ingredient in boiling the pig's ears, pineapple juice. So, we all know that pineapple is a natural tenderizer. So, iikli yung boiling time mo. Okay, so pakuluin lang to hanggang lumambot. Siguro mga 20 to 30 minutes. Huwag nyo masyadong palambutin. Kailangan pa rin yung parang al dente yung kwan. Pag kinagat mo yung tenga, yung lutong nung lugutok, nung cartilage nandun pa. Sibuyas, konting asin, sili, paminta, suka. Asin generous, swimming in vinegar. Tapos ako, lalagay ko konting kalamansi. Tapos ito. Tuwing magluluto tayo ng anumang putahe na maasim, suka ang ating go-to souring agent. Bukod kasi sa mura at accessible, ang Pilipinas ay tahanan sa iba't ibang halaman at prutas na pwedeng pagkunan ng suka. Dahil dito, suka rin ang isa sa mga produktong bumubuhay sa ating ekonomiya. In 2024, Pilipinas ang nag-aangkat ng suka sa mga bansang tulad ng UAE, Amerika, Australia, Saudi Arabia at Qatar. Sa ngayon, tayo ang 13th largest exporter ng suka sa buong mundo. Samantala, para naman sa Bulakenyong si Manong Kiko na tubong paumbong, hindi lang niya kabuhayan ang paggawa ng sukang sasa, kundi pang-araw-araw na panata. Itong proseso po na ito ginagawa nyo, gaano po kadalas sa isang araw? 2 beses, umaga at hapon. Kasi po, pag hindi nyo siya kinuha agad, masasayang. Oo, masasayang. Kailangan... Kasi pag ito hindi mo kinaritan o tinapas, titigil na po. nagbabara ito. Naginto, yan. So ginagawa po natin yan, Tay, para po patuloy yung kwan? Pagtulo. Okay. Mamayang hapon na yan, babalikan ka yan mga alas 4. Gaganyanin ko ulit yan. Pagka tigpas niyan, hindi ka makakakuha ng tuba pagka hindi mo nilagay ang panahon. Yung dila na ito kasi malaki ang papel ito. Pag ala ito, tatapon la yan. Manunulila rito. Okay. Kaya nilagyan namin pinakadila yan. I see. Panahod. Oo nga naman. Patulayan. Yan. Ang tuba na ginagawang sukang sasa ay nanggagaling sa nipa palm na maaari ring kainin. So, yeah. Pwede. Malambot pa pala. Parang kaong. Oo. Actually, mas parang nyog siya, Tay. Parang nyog. Parang nyog na hindi nagataan, parang ganon. Malalaman mong pwede na itong tabasin kapag namumula-mula na ang kulay nito. So ito na po, dito na po ulit mag-uumpisa yung cycle. Oh, ayan, makikita natin, nagkakatas na siya agad. Tapos type ko na po yan, pwede na po nating sabitan yan ng bukas pa. Container. Bakit po? Bukas pa ng umaga. Kasi kung minsan, may kasi yung mapaitan. Yung una, okay. Pagka nakuha gaya na yan, nakuha ko na yan, diretso na sa tapayan na yan. Amoy paraiso. Ang sukang sasa ang vinegar variety na kilala rin sa tawag na sukang paumbong. Bukod sa pagiging panimpla, patok din itong bilang sa usawan. Game po. Ito, yung lumpia po. Unahan ko na kayo sa lumpia. Sagana ang Pilipinas sa puno ng nyog.
At mula sa biyayang ito ng ating kalikasan, natutunan nating mga Pinoy na gamitin ang iba't ibang parte ng punong ito. Ang dahon, ginagawa nating buslo. Ang tangkay, ginagawa nating kasangkapan. Ang bunga ay naghahatid naman sa atin ng sustansya. Kalaunan, natuklasan din natin kung paano ito pagkukunan ng tuba. Ang tuba kapag sumailalim sa fermentation process ay pwede nang maging suka. At ito ang isa sa mga regular na produktong sinusupply ni Victor at Amanda Ismeris sa kanilang mga kababayan sa Laguna. Dito po namin piniferment ang suka. Ito po ang aming fermentation. After po nito, yan, mga 2 to 3 weeks, kailangan po yan, minsan papaarawin para umasim siya. Mula dito, tsaka na po ipapasteurize para maalis ang germs at kung ano mga ano-ano dyan. Pagkatapos nun, ipapalamigin na siya at tsaka pwede nang i-bottle. Samantala, kapag isinailalim naman ang tuba sa distillation process, ito ay nagiging lambanog. Isa pang pride ng Esmeris Farm. Yung distillation na tinatawag ay yung pagluluto ng tuba para maging lambanog. Yun yung pawis ng tuba na lalabas siya sa process ng distillation. Kung coconut lang din ang pag-uusapan, may malaking flex din ang Davao dyan. Sa kasalukuyan, sila ang largest producer ng coconut sa bansa. At sa bandang Davao de Oro, tunay ngang namamayagpag ang industriyang ito na siya pang naging kanlungan ng isang naiibang sustainable tourist attraction. Dusitani Lubi Plantation is located in Mabini, Davao de Oro. Before it was a native coconut plantation. Now with the development, we have beautiful white sand beaches, which can feel so very relaxing while walking around or just enjoying yourself. Our lovely landscape gardens with natural shades and our beautiful coconut park areas. The island is roughly 87 hectares in size. 37 acres of the island is fully developed as a resort. The remaining 50 acres remains still a coconut plantation. In all restaurants, we are very focused on sustainability. We are using homegrown ingredients for some dishes, and we try to maximize local farming industry, fishermen, as much as possible for our produce. And to finish our dishes, we use our coconuts from the island. Sa paglilibot namin sa plantation, naramdaman din namin ang pagpapahalaga nila sa lupang tinatawag na nilang tahanan. Basically, we don't have hot water here. So we have our own recovery system. Yung heat from the air condition na pinoproduce, kinoconserve siya, reserved to be the hot water para sa bathroom. Galing ah. So yung init na ipoproduce ng air conditioning unit, Yes. sinasalo niyo yun Yeah. for the hot water na To use for the bathrooms, Okay. Malaking konsiderasyon din para kina Miss Claire ang lugar kung saan lamang sila makaka-harvest ng kanilang coconut-related ingredients. So basically, this is the only area that na pwede kami mag-harvest. This is for the safety and security for our guests. Pero ito lang yung parang showroom nyo, ma'am. Pero marami pa kayong Yes. area na pinagkukuhanan. Yes, correct. Thank you so much, Kuya Canyon. So, Chef, we will let you try our freshly harvested tuba. We serve it actually complimentary, yung sinasabi ko. So, aside from that, yung sobra naman ito yung ginagawa namin fini-ferment at saka vinegar to supply the kitchen at saka yung whole island. Cheers, cheers. Cheers.
Grabe yung tamis. Yeah. Grabe. Pag ganito kaganda yung view mo, tapos may tunog ng alon na humahampas doon sa tabing dagat, hindi ganun kahirap ma-inspire. And of course, nandito tayo sa South Davao and Davao de Oro. Ang lagi ko talagang hinahanap na putahe, automatic yan, o-order ako sa kahit anong restaurant na mapuntahan ko, yung kanilang kinilaw. At yun nga, saktong-sakto dahil yung tagapag-alaga natin dito sa Davao, yung Dusit Tani Lubi Plantation, may sarili silang coconut vinegar. At titake ko na rin yung advantage na to para gamitin yung isa sa hindi natin madalas na i-utilize na ingredient, which is yung kanilang tabon-tabon. So we're just gonna add in ginger then, of course. I'll have thinly sliced and I will actually finely chop this. Yung chopped onions and ginger natin, we're just gonna put it in to our acid o yung ating vinegar to infuse lang para magsama-sama yung flavors nila dyan. Then we're just gonna season this with some salt, white pepper, and cut this in portion. And kapag nagkikinilaw kayo, once na na-ready nyo na yung flavor or yung timpla nung suka ninyo, it's best na ilagay nyo na kaagad yung isda. We would call vinegar as fire water. So basically, literal ito, lulutuin niya yung ating flesh or yung ating protein. There would be a reaction na mangyayari that would somehow give us ng parang output or end product na para na rin siyang niluto. You want your fish to absorb and get all the flavors that you've worked on. And yung parang pinaka-garnish na rin natin yung ating green chilies and of course, red chilies. That's what I always wanted with kinilaw. Kasi some kasi would do this, pero Pungent yung pan. pungent pa rin, maybe yung fish. But this one is really good. We can attribute that or we can say na kasalanan niya nung tabon-tabon. Yun yung trabaho kasi nung tabon-tabon. Yeah. What I noticed lang din, just going back to the vinegar, pansin nyo, pag gumagamit kayo nung kagaya nung cocoa vinegar ninyo, nasa likod lang siya. Kinilaw to pero unang lalapit sa bibig mo yung alat. Parang akala mo maalat siya pero pag nguya mo, ay, hindi pala. Pero siya lang yung fumo-front. Cheers, ladies. Cheers, cheers, cheers. 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 Ang kakao na nagdala sa atin ng pait, may asim din palang hatid. Nagbabalik si Sir Rex Puentespina para ipakita sa atin kung paano siya nakakagawa ng cacao vinegar. Itong cacao vinegar namin, it's produkto ng Golden Sunset Farm. Waste kasi yung drippings ng cacao. So we thought of, why not collect the drippings and then make it into a vinegar? Kasi natural talaga siya, nagpe-ferment din siya. Gamit ang innovative product ng Golden Sunset Farm, naisip kong gumawa ng fresh serving ng island salad. So meron tayo dito yung pomelo nga na nabili natin sa city. Babalatan lang natin. Kuha lang tayo ng mga ilang portions dyan. So meron din tayo ditong pinya na isasama din natin doon sa ating platter. We're just gonna use the fire. Para lang din mamimik natin yung feel ng nasa bonfire ka. We're gonna roast yung ating mga fruits. Specifically, yung ating pinya. So yung purpose lang natin dun sa step na to is basically, this is optional is to just infuse or bahiran lang ng smoky aroma yung ating pineapple tsaka yung ating coconut meat. Prepare lang natin yung parang magka-cut doon sa sarap, sa tamis, doon sa creaminess na meron yung ating combination of fruits. So we're just gonna add in vinegar, some salt, and some white pepper.
I've never done this dish before. Pero kayo, pwede rin kayo makapag-execute ng gantong kaswabe na putahe. You just have to change your mindset. Pag nandito kayo sa gantong klase ng location, hindi mo na kailangan komplikahin pa yung mga bagay-bagay. Humugot ka ng kahit anong fresh dyan, kahit anong available. Lagyan mo ng konting atake or ibang take sa mga simple flavors. Meron tayong simple pero complex na island salad. Marami tayong mga prutas at halaman na karaniwang ginagamit pang asim. Nariyan ang alibangbang. I've never tried alibangbang sa chicken. Kadalasan nagagamit yan sa seafoods. Ito is what Filipino cuisine is all about. Simple, humble, pero super yummy. Iba't ibang citrus fruits tulad ng Lias Poncan ng Mountain Province. At ang sari-saring pampaasim natin sa sinigang, talinum. Very mild lang yung flavor. Hindi siya yung nakakakilig na asim, pero yung bahid, yun yung masarap sa kanya. Kalma lang yung pagka-asim niya. Mangga. Sarap. Ubas. Ay, sa mata. Bayabas. Pakwan. At syempre, sampalok. Yung binibigay niya sa aking feeling ngayon is very comforting. Napaka-warm. Isa ring prutas na sagana sa Western Visayas at Mindanao ang nagpapaasim sa signature Ilonggo dish na kansi, ang batuan. Kung inaakala mo na komplikado ang recipe nito, it's actually a one-pot dish. Kahit batugan, pwedeng magkansi basta may batuan. We will be using batuan as our souring agent. So literal to, bulalo na maasim. Another characteristic ng kansi, it should be on an orange-ish hue. We're gonna sear our meat. Once na na-sear natin yung ating beef shank, pagsasama-samahin lang natin yung iba pa nating ingredients, lalong-lalo na yung ating langka. Yung langkang panggulay, hindi yung hinog. And then, of course, yung ating aromatics, onions, ginger, and lemongrass. And then, isasama na rin natin sa pagpapalambot yung ating batuan. We'll finish our dish by seasoning it with salt. And for that spicy kick, siling pangsigang. Pero sa dinami-dami ng inigot mo, Sir Jaime, hindi ka pa nakatikim ng kansi, Oo nga yun lang. Ang bihira so I'm naman excited tayo actually dyan. to try the kansi. Sige nga, sir. Sentensyahan mo na, mabinyagan ka sa kansi. Ano? Ano? Sisi ka bigla. Where have you been? Di ba? I like sour food kasi. So this is Perfect. Ang asim na kumikiliti sa ating mga dila ay mula sa mga pagkaing biyaya sa atin ng kalikasan. Kaya, tungkulin natin itong pagyamanin at ipagdiwang. Because sour is a flavor that is ours to share. Cheers. Cheers to good health. Cheers.